Ako, tinimbang namin ng lahat. So finally, iisa ang naging findings namin, decision namin na mag-file ng case against the Vice President. And so, kuya, kayo ho ang magpa-file ng kaso. Hindi ho yung nabanggit na 3 pangalan. Di ba? Kung boboto sila against Vice President Sara, natatakot itong mga re-electionist senators na baka matalo sila sa Mindanao. No, kasi may mga surveys na nagpapakita na malakas yung mga Duterte sa Mindanao. So itong mga re-electionist senators, ayaw nilang i-impeach si Vice President Sara before the May 2025 elections kasi baka matatakan yung mga pangalan nila ng mga taga Mindanao. O ito yung mga hindi natin iboboto kasi ito yung mga nag-impeach, nag-convict kay Vice President Sara sa impeachment court. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Oo, BP Sara, ang title dito, aarestuhin na. Meron na hong Honorable Attorney Fadula, Prosecutor, National Prosecutors Department of Justice, subject cases against BP Sara. Ito yung title. Naisampa na ho yung kaso, pero dapat dito hindi aarestuhin. So pena pa lang. Parang mali naman ata yung ano na ito. Pero bago natin, siyempre, simulan natin talakayan. Sang like, sang share. Samahan mo na subscribe para all gusto tayo dyan mga kasama. At like ang video at i-share. Ito nga, nasampahan na ho ng kasong kriminal. Criminal case daw eh. Yun ang yung sinasampa nila eh. Parang grave threat at sedition. Yun ang pagkakasabi. Pero siyempre, tignan na muna natin kung anong balita rito. Ito na, pasok na natin. Just end. National Bureau of Investigation, pinakakasuhan na si Vice President Sara Duterte. Ayon kay NBI Director, pinakakasuhan na ng NBI si Vice President Sara dahil sa umano'y pagbabanta noon kina PBBM. Magbibigay na ng rekomendasyon ng NBI para pormal ng kasuhan si Vice President Sara Duterte. Kasunod ito ng ginawa noon ni Vice President Sara na di umano'y pagbabanta kina BBM. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, irerekomenda nila ang pagkakaso ng inciting to sedition at grave threat laban kay Vice President Sara Duterte. Aniya, matapos ang higit 2 buwang investigasyon ay may sapat na batayan para kasuhan si Vice President Sara. Sa ngayon ay isinumuti na raw nila ang rekomendasyon at mga ebidensya sa Department of Justice. Dahil dito, nasa DOJ na raw ang bola kung ano ang mga susunod nitong hakbang. Ayon naman sa post ng... Ang bilis nyo magdesisyon. Yan siguro ang utos sa inyo. Samantala, hindi nyo imbestigahan, yung gumawa ng hindi maganda. Pondo ng bayan ang usapin dito. Tapos ito, hahabol kayo, panibagong kaso, panibagong istorya. Sino-sino ba karakter na bago rito? Ang imbestigahan nyo, mas maganda rito, yung mga bakulaw na pumirma ng blankong BICAM report. Yan ang dapat nyong pagtuunan ng pansin. Hindi ito. Alam naman ng taong bayan, milyong-milyong taong bayan ang naniniwala na walang kalokohan ginawa si BP Sara. Kayo-kayo lang. Bakit? Hindi ho ba kayo natatakot pag ikot ng gulong? Lahat kayo dyan, tas-tas. Tanggal kayo sa pesto, papalitan kayo ni BP Sara. Yan dapat ang inintindi nyo, yung pagkakaso dyan sa BICAM na yan. Itong kay BP Sara, parang, pantawid nyo lang yan eh. Sa issue, di ba? Ano naman yan? Inahamon na nga kayo ng mga kaibigan natin dyan eh. Subukan nyo raw, sabi nung kaibigan natin, subukan nyo lang. Di ba mga kasama? O tuloy. Here to ask, impeachment. Filing of inciting to sedition and grave threat to reinforce the grounds used by the House? What's next? Para buo na ang stick to the plan.
Meanwhile, Vice President Sara Duterte has complete documentation of the threats against her. I thought she would present this at the impeachment trial if it will happen due to some constitutionality issues. But anyways, nothing should surprise us anymore. BBM is in full attack mode against the Dutertes. Listen to his speech yesterday. Si BBM and the Marcoses, whose father gustong ipahukay din ng mga dilaws, pinks, reds ang kanilang ama, were magnanimous enough in silence, not responding to attacks made against them for many decades. Is BBM projecting a atapang-tao image? It looks hypocritical. Why? BBM has signed the worst and most corrupt budget in history, filled with very greasy pork and calorie-rich ayuda in his 3 years of signing dagaa. Ang totoong matapang, kayang ipaglaban ang kapakanan ng mga Pilipino, hindi lang ang sariling interes, kayang protektahan ang kaban ng bayan na huwag babuyin at kitayin. You allowed Congress to do it. You are complicit, BBM. Hanap na lang ng punching bag. Their problem, Sara Duterte. As early as October 2023, a member of the Makabayan Bloc proudly announced they were working on the impeachment of Vice President Sara Duterte, who was still leading the Department of Education at that time. It's no secret that makakaliwang grupo operatives have managed to crawl their way back to power with help from Tambi. Their meeting that same year was not secret either. Only the naive would believe that the release of the 125 million budget to the OVP just days before 2022 ended was anything but a trap. It was intentional, part of a broader strategy to eliminate Sara Duterte from the political scene before the 2028 presidential elections. There are two clear ways to remove Sara Duterte from the presidential race. One, entrapment and impeachment. If convicted, Vivi Sara Duterte would be barred from running for any public office for life. Ganyan yung ginagawa nila. Talagang ginagawa ng paraan si BP Sara. Impeachment, hindi umandar. Pwedeng mabasura. Kagaya ng sinabi ni Soto. Kagaya ng sinabi ni Makalintal. Kagaya ng sinabi ng iba. Na pagtapos ng Kongreso, na 19 Congress, hindi na pwede ipasok sa 20 Congress kung ano yung plano na itong mga bakulaw. Pwedeng mabasura eh. So gagawa na naman sila ng game plan. Ang game plan naman nila ito. Kasong grave threat, sedition, walang matibay na ebidensya na nagsasabing may sedition doon. Hindi nang hikayat si BP Sara ng revolusyon. Hindi nagbanta si BP Sara na direkta. May if yun, may if, may pag. Ganun ho katindi. Abogada ho to. Kayo ho ba? Abogado ho ba kayo? Hindi ho, dorobo ho kayo. Diba? Napakasimple naman. Kaya may nagbanggit dito, itong mga ginagawa nila, pwedeng mawala, pwedeng mabasura, kasi lahat naman yan propaganda lang eh. Gagawa ng bagay-bagay na pagkakaroon ng usapin, patapos, yung usapin sa ba-scam, biglang mawawala, hindi mawawala. Hanggat andyan ang magaling na abogado na si Atty. Topacio, Atty. Vic Rodriguez, Kong Kungab, si Kong Bebot, at yung iba pa, hindi mawawala yung usapin na yan. Ganun ho katindi ang mga kagustuhan ng mga panagot. Sino? Sino-sino ba yung kinasuhan? At bakit? Dapat nga, panagutin nyo eh. Binibigyan kayo ng 10 araw. Nasagot nyo na ba? Ano nangyari sa ba-scam? Bakit ganon? Nasagot nyo na ba? Ginagawa nyong duling, bingi, pipi ang sambayang Pilipino. Pero mali-mali ho yung mga pinagagawa nyo. Hindi ho nyo maluloko na ang ating kababayan. Malinaw na sa kanila na sila ay niloloko nyo. Ngayon, eto siste. Mga kasama, ano sa palagay nyo game plan na naman nila?
Aabanti ba to? Baka pagkatapos ng ilang araw maghahanap na naman ito ng mga panibagong ikakaso kay BP Sara. Relax na si BP Sara, kita nyo. Pangiti-ngiti na lang. Pero ito mga bakulaw, galit na galit. Lalo na yung ganon. At yung taga-bundok, galit na galit dahil hindi raw umabante yung impeachment. Talagang iiyak kayo. Pagdating ng 2028, sobrang ngal-ngal ang gagawin nyo. At ikaw, Mount Apo, sigurado. For sure, yung conviction mo, sigurado, oblo. Diretso. Constitutional change. If both the President and the Prime Minister come from their camp, they would hold total control for the next several years, fulfilling their hidden agenda to unfreeze whatever frozen wealth behind the scenes. In these two scenarios, Sara Duterte has at least an 85% chance of survival if she plays her cards right. Fortunately, as she mentioned in her recent press briefing, she began preparing for this as early as 2023. Those who underestimate Sara Duterte should take note. While she may have made mistakes in the past, like trusting the wrong people, that doesn't mean she's lacking in political intelligence. Ito ang babaeng pinalaki ng politika, learning at the feet of her brilliant grandfather. Ito sabihin lang natin, hindi porket nagkamali, lahat, yung mga nabudol, hindi tayo babangon. Babangon tayo. Tayo, ang lakas-lakas ni BP Sara. Isang ngiti lang ni BP Sara, sigurado. Boto. Ngayon, ito, merong mga usapin na. Ito, sila na nagsabi rito NBI, nirekomenda magsampa ng reklamo versus Vice President Sara. Sagot niya ng taga-NBI. Ito siya ho magpapahayag niyan. Para mas maganda, malinaw, at meron tayong kaalaman, hindi lang puro hearsay. Ito. Nangako ako sa inyo na, you remember, na by January, malalaman nyo na resulta. Pero medyo natagalan kami dahil tinitimbang namin mabuti, no? Yung aming investigation team na kinumpose ko, 5 abogado plus ako, tinimbang namin ng lahat. So finally, iisa ang naging findings namin, decision namin na mag-file ng case against the Vice President. And so, kuya, kayo ho ang magpa-file ng kaso. Hindi ho yung nabanggit na 3 pangalan. Ibang klase, Magaling, Yan ho ba ang turo? Tinimbang nyo pa, ginawa nyo pang Enero. Pebrero na ho ngayon. Yan pala ang pagkakatimbang. Pwede pala yun, Sila ang maghahain ng kaso. O sila magre-rekomenda. Sino ang magkakaso? Yan ang tanong natin, Tanong din namin, kuya, kami ho, mamamayan ng Pilipinas, nagtatanong lang. O, ito pakisagot. Yung cases, hindi pala cases na ipinail namin ay inciting to sedition and grave threats. Yun po ay yung pananakot na ginawa sa buhay ng ating Pangulo, ng First Lady at ng Speaker. Ganun po. Na-file na po namin sa DOJ. So kayo pala ang nagkaso. Bakit hindi yung 3? Ganun pala, Pwede pala yun. Easy ka dyan, boy! Kami ho, nagtatanong lang. Huwag niyo ho mamasamahin yung mga tanong ng ating kababayan. Kasi nagtataka rin ho kami, kung sila ang sinabihan, pwede pala ibang tao ang magsampa ng kaso. Pwede pala yun. Ibig sabihin, apektado din kayo? Tanong lang ho yun, Oo. Sila ho ang naapektuhan doon sa nabanggit ni BP Sara na kapag siya ay tutut, iba kasi yun Ibang klase kasi yung wordings at yung pagdi-deliver ng paragraph. Ibang klase. Hindi kasi nakadirekta yun Ibig sabihin, merong if, merong kapag, kung ikaw ay magaling na abogado, alam mo yan.
Pero kung ikaw ay abogadong di Campanilla, di Campanera, o di Campapera, for sure, ay alam mo na. Tuloy. Nasa DOJ na ang bola ngayon, no? I-determine nila kung magko-conduct sila ng preliminary investigation at later i-file ang case sa court, no? Titimbangin ng DOJ kung yung bang aming mga inilatag na ebidensya, yung aming investigation ay sufficient para mag-conduct sila ng preliminary investigation. Sir, kailan po nag-file ng recommendation ng NBI sa DOJ? Actually, kanina lang. No, kanina lang. Nag-file na kami ng dati, may na-file na kami yung progress report. Tapos yung final report namin ay kanina lamang na-file. Anong form yung final? Kasi as per DOJ, wala pa silang official copy naman. Anong oras na report? Ay, kanina. Meron na. I-send ko sa ating chat group yung receiving ng DOJ. So yung sinabi nyo sa press con, yung video, yung isa sa pinaka-substantial evidence of comparing this why we are recommending na mag-file po ng kaso. Yes, kasi open source evidence yun, There was really a Zoom meeting kung saan niya isinabi yung mga threatening remarks niya. Yun ang aming at because of bakit inciting to sedition? Because of the threatening remarks ay alam nyo nagkaroon ng patawag ng meeting na nagpulong-pulong doon sa EDSA na yung katahimikan natin ay medyo na bulabog, no? Kaya ayun ang napagkaisahan namin ng mga abogado na nagkaisa-isa na nag-study ng kaso. Yan narinig nyo. Kung halimbawa pala, ganun ang sitwasyon, oo, sila ho yung naghain ng kaso. Sino nga atin? Sila rin. Hindi yung tatlong nasabihan. Ganun po pala yan, Hindi ko alam, sana may magaling na taga-sagot dito, lalong-lalo na si Atty. Topacio at si Atty. Mark Tolentino at yung iba pang abogado. Sana, eto nga, masagot natin, masagot nila yung kinaso. Nakakatawa ho, pwede pala yun. Wala tayong magagawa. Yan siguro ang kalakaran dito sa bansang ibabaw. So ito mga senator, re-election ni senator takot mawalan ng boto dahil sa impeachment. Malamang. Oo. Ito naman kasi dahil alam nila matunog ang mga pangalang Duterte, lalong-lalo na si BP Sara, talagang gagawan. Pero hindi sila magboboses dyan. Wala kayong boses na maririnig dyan ngayon. Abangan nyo yan pag nakaupo sila. Hopefully, kung meron man. Kung talagang bantot na yung mga pangalan nitong mga senador na re-electionist, wala na hong saysay yung pagtakbo nila. Ang inaasahan na lang nila dyan, di umano, ay yung yan. Kaya magagaling sila. Itago ang talagang katotohanan dyan sa buy scam na yan. Ito panoorin natin. Kung boboto sila against Vice President Sara, natatakot itong mga re-electionist senators na baka matalo sila sa Mindanao. Tama. No, kasi may mga surveys na nagpapakita na malakas yung mga Duterte sa Mindanao. So itong mga Totoo yan, kuya. Totoo lahat ng sinabi mo. Ibang klase ang suporta ng taga Mindanao, taga Davao, taga Samar, Leyte, Cebu, Bisaya. Iba ang suporta ng taga Mindanao. Gusto nyo ng patunay? Yan ho ang sabi ng ating kababayan dyan. Shout out taga Mindanao Meron nga dyan nagsabi sa atin, nagko-comment. Ready na kami. Anumang mangyari, ready na kami. Shout out. Mga re-election ni senators, ayaw nilang i-impeach si Vice President Sara before the May 2025 elections kasi baka matatakan yung mga pangalan nila ng mga taga Mindanao. Ito yung mga hindi natin iboboto kasi ito yung mga nag-impeach, nag-convict kay Vice President Sara sa impeachment court. Tama. So natatakot sila. So gusto nila after the elections na, not before the elections. Para diba? iboto pa rin sila
ng mga tao diyan sa Mindanao. Ang kampanya ng mga politiko at kahapon nga pinangunahan din ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. yung kanyang mga inindorsong mga kandidato sa pagka-senador. Sa tingin po ninyo, ano pong masasabi ninyo? Well, hindi talino lamang ang mahalaga, no? Kung matalino nga, pero ginagamit naman yung talino para gumawa ng mga batas na hindi makakabuti sa taong bayan, no? Katulad ng Public Service or Public Utilities Act, no? Na sa tingin ko unconstitutional at halos binibigay na ang mga public utilities natin dito sa Pilipinas, sa mga dayuhan, kahit matalino ang author niyan, hindi natin dapat iboto, no? Kasi hindi lamang talino ang dapat nating pagbasihan, kundi yung pagmamahal sa taong bayan at pagmamahal sa ating bansa. No? Matalino ka nga, pero binibenta mo naman sa IMF World Bank yung ating bansa, binibenta mo sa mga malalaking dambuhalang korporasyon ng mga dayuhan upang pagsamantalahan ang ating mga public utilities, ang ating mga consumers at ang ating natural resources, baliwala ang talino mo. Pero siyempre, mahalaga pa rin ang talino, no? Lalo na yung knowledge sa English language kasi halos lahat ng ating mga batas at Supreme Court decisions ay nakasulat sa English, no? Hindi mo maintindihan pagka hindi ka marunong sa English. Okay lang kung hindi ka makapagsalita ng English, pero mahalaga you can comprehend, no? Nakakaintindi ka ng English. Marami naman dyan na hindi masyadong magaling mag-English katulad ni former Senate President Eulogio Amang Rodriguez, no? Pero nakakaintindi siya ng English. Hindi nga lang siya makapagsalita, tinatagalog niya. Okay lang 'yon. Pero kung hindi ka nakakaintindi ng English, medyo mahihirapan ka kasi halos lahat ng Supreme Court decisions natin, halos lahat ng mga batas natin, presidential decrees, republic acts, letters of instruction, nakasulat sa English language. Kaya nga nung araw, sabi nila dapat abogado ka muna bago ka maging senador o presidente o vice president. Ngayon baligtad na, kailangan daw artista ka. At kahapon din, Prof, isa din po sa naging pahayag ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Na tumawag po na baga napansin ng mga kababayan natin. Itong pahayag niya, basahin ko lamang doon sa kanyang proclamation rally dyan po sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Sabi niya, nagtataka nga ako parang ang iba na naging kandidato, nag-deliver lang yata ng suka, nabigyan na ng certificate of candidacy. Dahil walang ikukumpara sa ating mga kandidato. Ano ho ba yung dating para po sa inyo? Medyo yun nga, parang ang pinagbabasihan lamang talino lamang at wala nang iba pa. Hindi po mahalaga po ang talino, okay, no? Mahalaga ang talino, pero kung yung talino mo ginagamit mo para patayin yung ating mga magsasaka sa pamamagitan ng General Agreement on Tariffs and Trade, no? Kung saan papapasukin mo ang mga imported na mga produkto para patayin yung ating mga magsasaka. Kung yung talino mo ginagamit mo para lahat ng ating mga public utilities mga dayuhan na magme-ari at mawala na sa kontrol ng mga Pilipino. Samantalang nakasulat sa Constitution, malinaw na malinaw. Kinakailangan meron tayong economy effectively controlled by Filipinos. No, kung matalino nga, pero bina-violate naman yung Constitution openly, wantonly, brazenly, baliwala po ang talino. Para sa akin po, mas mahalaga yung good moral character, no? Sufficient intelligence lang, nakakaintindi ng English, okay na yan. Kahit na hindi makapagsalita ng English, kasi kung magaling ka naman na managalog o mag-Pilipino, no? Katulad ni Senator Robin Padilla, no? Nagtatagalog siya, Pilipino ginagamit niya, no? At napakaganda ng Pilipino ni Robin Padilla na naintindihan ng lahat at malinaw. At makikita mo matalino siya. Hindi nga lang niya ini-English, pero makikita mo nakakasabay siya dun sa discussion, kaya lang Tagalog yung ginagamit niya. Pero matalino siya. Kasi hindi po porke hindi makapagsalita ng English, bobo na, no? Tandaan natin 'yan.
mahalin natin yung sarili nating wika. Sabi nga ni Dr. Jose Rizal, para kang malansang isda pagka hindi mo mahal yung sarili mong wika. Ang mahalaga lang, nakakaintindi ng English, no? Katulad ni Robin Padilla, nakakaintindi ng English. Pero kung magsalita siya Tagalog, parang si President Joseph Estrada, nakakaintindi ng English, di ba? Pero kung magsalita Tagalog, lalo na si Fernando Po Jr. kasi yung nanay niya Amerikana So hindi kinahiya ni Fernando Po Jr. yung Tagalog language, no? Kasi nanay niya Amerikana, magaling siya mag-English, pero Tagalog yung ginagamit niya, no? Sinusunod yung turo ni Dr. Jose Rizal. So hindi talino lang ang mahalaga, no? Mahalaga yung pagmamahal sa bansa at hindi gagawa ng mga batas na ibebenta ang ating bansa sa mga dayuhan, hindi gagawa ng mga batas na wantonly, openly, brazenly unconstitutional, wala pong kwenta yung talino pagka ganyan. Pero sa tingin po ninyo, Prof, yung pag-endorso mismo ng Pangulo doon sa kanyang mga senatorial candidates, malaking susi, malaking ano ba yung bagay? Susi ba yung para sa kanilang pagkapanalo? Well, of course, kaya nga sila nagsisiksikan dyan sa administration ticket. Mapapansin mo, mga anti-Marcos nga yung mga iba dyan. Totoo. Pero kinakain nila yung pride nila, nagpapanggap silang pro-Marcos para makasama sa administration ticket. Kasi siyempre, administration yan nandyan lahat ng resources, no? Sa mga donors na lang lamang na sila kasi yung mga businessmen, they tend to donate to the candidates of the administration. Kasi pag nag-donate ka sa candidates ng opposition at mabalitaan ng administration yan, baka silipan ka ng kung ano, no? Baka pati yung mga tax declarations mo silipin, no? Kaya yung mga businessman, takot mag-donate yan sa mga kandidato ng opposition. So sa donors pa lang, lamang ka na kung kasama ka sa ticket ng administration. Kaya lahat yan, mapapansin mo, may mga anti-Marcos dyan. Malinaw na anti-Marcos yan. Mga galit sa mga Marcos, galit sa mga Romualdez. Pero ngayon nakikipagplastikan sila sa mga Marcos, sa mga Romualdez, kasi kailangan nilang maisama sa ticket ng administration. At saka na lang sila magtra-traidor sa mga Marcos at saka sa mga Romualdez when the time comes. Pero sa ngayon, magpapanggap silang loyal sa mga Marcos at saka sa mga Romualdez. At lalo na, itong impeachment na pag-uusapan din, Prof, at kailangan din ng bilang o numbers dyan sa Senado. Kung sakaling itong lahat ng mga senatorial candidates ang maupo dyan sa Senado, ay possible na matutuloy itong pagdinig na ito dyan sa Senado sa susunod na Kongreso. Yun nga sa tingin ko nga kaya nila dinidelay dahil they may feel that they do not have the numbers. Kasi if they do have the numbers, mabilis pa sa alas 4 gagawin nila yan. Nandiyan sina Bato, hindi ba? Nandiyan sina Bongo. Yung mga iba dyan, hindi sila sigurado, no? Akala nila kakampi nila pero baka mamaya pagbutuhan na, baka biglang magulat sila. Boboto pala in favor of Vice President Sara. So they are waiting after the elections para umpisahan niyang impeachment. Isa pa, kung before impeachment at magkakaroon ng botohan, kasi February pa lang ngayon So sigurado bago mag-May election, tapos yung impeachment, di ba? Kung boboto sila against Vice President Sara, natatakot itong mga re-electionist senators na baka matalo sila sa Mindanao. No, kasi may mga surveys na nagpapakita na malakas yung mga Duterte sa Mindanao. So itong mga re-electionist senators, ayaw nilang i-impeach si Vice President Sara before the May 2025 elections kasi baka matatakan yung mga pangalan nila ng mga taga Mindanao. Ito yung mga hindi natin iboboto kasi ito yung mga nag-impeach, nag-convict kay Vice President Sara sa impeachment court. So natatakot sila. So gusto nila after the elections na, not before the elections para iboto pa rin sila ng mga tao dyan sa Mindanao. Totoo yan mga kasama. Lahat na nabanggit ni Sir, ni Frop, totoo. Marami ho nagpatunay na talagang solido ang suporta. Ultimo ho, yung mga kasundaluhan. Meron ho akong nakilala na isang officer o men in uniform na solid ang suporta nila sa mga Duterte. Hindi lang sila nag-i-speak out kasi nasa serbisyo pa sila Masasayang lang yung pinaghirapan nila. Pero most of them suportado
si Tatay Digong at si BP Sara. Yun dun sa mga nagkiklaim ha na nagpapanggap na talagang si ano ang sinusuportahan nila, mali ho. Oo, nagtatago lang itong mga ito kasi sayang nga naman pag biglang mawala sila sa serbisyo. Matagal na sila sa serbisyo, sabihin pension na lang aantay nila, biglang mawawala pa. Yung mga retired generals, AFP, PNP, marami na rin ho nagsasabi at sumusuporta. Ngayon, mapapatunayan natin lahat na nangyayari dito kay BP Sara at kay Tatay Digong, lahat yan, part ng plano. Hindi umaatake o hindi makaabante yung plano nila sa mga Duterte. Kaya, nag-iisip uli sila ng hakbang. Ang problema, yung iba nakikisawsaw, baka may ambon, baka may panibagong ayuda, yun tatanggapin nila. Kaya lagi nating sinasabi sa inyo, abang-abang kayo sa mga daily upload natin at huwag kayong pahuli sa mga balita, issue at reaksyon ng bayan. Hanggang sa muli, bye-bye!